Pera daw ang pinakamalinaw na sumasalamin sa ating mga priorities. Lahat ng bagay na gusto natin, madalas, pera yung kailangan natin. Gusto niyo ng bagong gadget? Sino gusto ng bagong gadget? Anong kailangan mo? Pera. Bagong damit, kailangan mo ng pera. Diba? So, lahat ng bagay na gusto natin, madalas, hindi ko naman sinasabi totally lahat talaga. Pero madalas, kailangan natin yung pera. Kasi sabi sa Matthew 6:21, kung nasan daw yung ating kayamanan, nandun ang ating puso. Kaya kung priorities natin ang pera, ibigay natin ito kay Lord upang ma-practice natin na ang puso ay nakasentro sa ating Diyos. So, madalas, darating kayo sa punto, mga kabataan pa kayo. Pero ngayon, naniniwala ako na bawat isa sa atin mukhang pera. Amen. Amen. Totoo yun. Bawat isa sa atin mukhang pera. Pero, dapat maging balance tayo at dapat marunong tayo humandle ng pera. Kasi lahat ng pera na meron tayo, lahat yan galing kay Lord. Naniniwala kayo doon? Amen. So, dapat lang natin ibalik yung kay Lord. Kung priority natin yung pera, ibigay natin yung kay Lord para makita natin na tayo ay nakasentro kay Lord. So, yun yung una. Pangalawa, kasi daw ang pera, kaya madalas pera yung binibigay natin sa tithes and offering kasi ito yung kailangan ng simbahan o iglesia. Ito yung sumusuporta sa mga gawain ng simbahan, katulad ng mga mission, mga evangelism, syempre sa mga church expenses, tsaka sa mga pagtulong sa mga nangangailangan. Siyempre, alam naman natin yan na kapag may mga sakuna, nandyan yung church para tumulong sa mga kapatid nating nangangailangan. So, alam nyo na yun. Pangatlo, ito yung pangatlo, dahil pera ang pinakamalaking kakompetensya ng Diyos sa puso ng tao. Tandaan nyo na walang mali sa pera. Ang problema, yung pagmamahal sa pera. Sabi sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Hindi ka nakakapagbigay dahil nanghihinayang ka. Sino nanghihinayang kaya hindi nagbibigay? Wala. Praise God. Diba? Siyempre, minsan sa buhay natin, minsan may ganun tayong ugali. Last money ko na to, bibigay ko pa. Tsaka na lang pag kami sobra. Diba? Pero, tandaan nyo, if ganyan tayo mag-isip, ibig sabihin, nangingibabaw yung pera sa buhay natin kesa sa ating Diyos. Dapat maging aware tayo doon. Ako, naniniwala ako na the more you give, the more you receive. So, para sa akin, kasi, ano ko na siya, nararanasan ko siya sa buhay ko mula nung naging Christian ako. Kumbaga, the more na mapagbigay ka, the more na maluwag ka sa pera, hindi ka pagkukulangin. Naniniwala ako na kapag sinubok niyo yung Diyos, sa pagbibigay o sa pera na meron kayo, maniwala kayo, hindi kayo magkukulang kailanman. At naniniwala ko na naniniwala din yung mga ate at kuya natin doon. Amen ba tayo doon? Amen. Ewan ko lang kayo po. Hindi, joke lang. Pero totoo yun, na subukin niyo yung Diyos sa usaping salapi, maniwala kayo, hindi kayo magkukulang. Pero alam niyo ba ang pinaka-importante o mas pinakamahalaga kaysa sa pera, siyempre yung puso natin. Yung puso natin para sa Panginoon na willing magbigay sa gawain niya. Sige, manalangin tayo. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami, Lord God, sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga blessing na pinagkaloob niyo sa amin na maaari namin ibalik sa inyong gawain, Panginoon. Nawa ito ay tumulong o makatulong, Lord God, sa inyong gawain, Lord God, para pa sa mas makakalawak, Lord God, ng inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat dahil naniniwala kami na the more na nagbibigay kami ay mas makaka-receive kami, Lord God, ng higit sa lahat, Lord God. Maraming salamat dahil may mga katotohanan, Lord God, na itinuturo kayo sa amin, sa bawat isa, Lord God, upang mas matuto kami sumunod sa inyong mga inuutos, Panginoon. Nawa sa mga oras na magdaraan, Lord God, at yung mga kaloob namin na ito, Lord God, ay tunay na maging kapuri-puri sa inyo, Lord God. Linisin niyo ang aming puso, Lord God, at tunay na kailangan pa masentro na ito. Maraming salamat. Ito pa nga sa dalangin pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
strong that finishes. Faith that strong that finishes. Galit. Ano kay Arvin para hindi magingay ito? Pambili ng kambing. Say yan, boss. May tupa, boss. Pa yan niya. Nakita ko lang yan. Nakita ko lang yan. Tupa siya may puso, boss. Oh, Ayan. ano? Ayan, sige. Patuloy tayong manalangin. Ipanalangin natin yung ating mga ikapo. Ay, mo at manalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong araw, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo, Lord God, ang mga ikapong ito, Panginoon. Tuloy ang mga bless ang bawat isa, Panginoon, ng mga pusong handang magbigay para sa ikabubuti, Panginoon, at para sa extension ng inyong kaharian dito sa lupa, Lord God. Muli, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran, Lord God, kung may mga bagay kaming hindi nagagawa, Panginoon, para sa inyo, Lord God. At tuloy niyo kaming i-bless sa maghapon nito, Panginoon, sa mga susunod pa naming gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun. So, Sunday preaching ulit. So, medyo, gloomy yung panahon. Sana hindi tayo antukin. Kaya dahil dyan, medyo mabilis lang tayo ngayon. Okay? May 3-pointers lang tayo. So, ang nakaraan, ang pinag-uusapan natin yung mga regarding sa ating pananampalataya o yung faith natin. Ano yung una? Yung mga previous week nung November. Wala nag-notes? Hindi ko rin pala sa ulo, no? Yung una, faith in saan? Taylor Swift daw. Saan po? Faith in failures ba? Mental health. So, yun yung diniscuss ni Ate Gianna last time. Ano yung pangalawa? Faith in choices. Kuya Mike. And yung pangatlo? Stand out. Okay. So, ngayon naman, ang preaching natin is, pabasa po, faith that finishes strong. So, ang pinaka-main verse natin, kung meron kayong Bible, makipagbuklat po kayo sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. So, to give you background, si Paul po, o si Apostle Paul po ang nagsasalita dito. Sabi niya, I have fought the good fight. May kuwet. I have finished the race. I have kept in faith. So, bago tayo magsimula, gusto kong mag-visualize tayo. Halimbawa, yung bagay na meron tayo lahat. Cellphone. Lahat ba may cellphone? So, wala pala, no? Wala ka? Birth certificate. Birth certificate meron? Nako. Birth certificate. Yan. Okay, so yan mamaya babalikan natin yung cellphone na yan. So ulit, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, ang una natin, the fight faith is a battle, not a breeze. So, nung nakaraan, dahil pinag-uusapan natin yung faith, dun sa group namin, sa cell group namin, ng mga boys, tinanong namin yung bawat isa kung ano yung pagkakaintindi nila pagdating sa faith. So, lagi kasi natin siyang naririnig, especially dito sa church. Pag sinabing faith, ano po ang Tagalog ng faith? Paniniwala po ba? Ano po? Pananampalataya. Actually, nakapaloob naman yun doon, no? Tiwala at pananampalataya ay kasama yan sa faith. Yung faith lang, madalas natin magamit yan sa religious aspect, especially pagdating sa Lord. Okay? So, may mga maririnig kayo madalas na pananampalataya. Most likely, sa pananampalataya natin yon kay Lord naririnig. Okay. So, i-digest muna natin. Ang sabi dyan sa number 1, the faith is a battle, not a breeze. Pag sinabing breeze, hindi siya chill. O hindi siya parang madali lang. No? Ang pananampalataya ay battle po yan. O yung faith natin is a battle. Ano yung sabi dun sa verse? Sabi dyan yung una, I have fought the good fight. Again, si Paul po ang nagsasalita dito. Sabi niya, dito, hindi chill o hindi breezing. Pag sinabing, pagtagumpayan natin or paglaban natin. Nakita nyo, I have fought. Kasi siya, past tense siya. O, tapos na. Yung si Paul, no? So, hindi siya madali. Walang chill doon. May laban talaga at ang faith ay ipinaglalaban po. So, yun yung una nating pointers. Sabi dyan, young people don't drift into strong faith.
it's fought for. So especially in younger generation, dapat pong maunawaan natin na hindi lang basta pag nananampalataya tayo, ayun na yun. Okay? Pinaglalaban po natin yan kasi nagtitiwala tayo dun sa pananampalataya natin. Again, para kanino po? Sa Diyos. Okay? So dito, sabi dyan, the good fight is not fighting, yun nga, the good fight is not fighting people o hindi para sa tao, but fighting against, una, distraction, temptation, and yung mga kasinungalingan o yung lies. Ang biggest battle po, usually sa generation natin sa youth, is yung identity, pressure, and comparison. So yan yung mga lagi nating naririnig. Okay? Hindi po sa laban ng tao ang itinutukoy po dito ni, sino po? Ni Apostle Paul. Kundi laban against saan po? Nakalagay po dyan. Ayan o. Again, nakalagay dyan yung distraction, temptation, may identity and pressure, at yung mga kasinungalingin ng mundo. Sabi doon, faith needs intentionality o kailangan pong pinoprotektahan natin ang ating, ano po? Faith, di ba? Yun yung kanina pa nating sinasabi. So, kanina nagbigay ako ng example ng i-visualize nyo. Yun po yung cellphone natin. So, tandaan nyo yun, ha? Dito po, like turning off notification during study. Ito yung unang example natin. You choose what wins your attention and compassion. So, yun yung una, no? Kung may faith tayo, halimbawa, no, sa cellphone natin, tina-turn off natin yung notif, nananalo tayo dun sa battle na yun. Again, ano yung sabi kanina, yung mga battle natin, pagdating sa faith natin, distraction, temptation, and lies. So, katulad po nung sinabi sa una nating punto, dapat po ipinaglalaban siya. So, nananalo tayo sa bawat battle na yun. Sample yung cellphone, kapag nag-off kayo ng phone, ano pong mangyayari? Nawawala yung distraction. Pinipili po natin yung laban na yun. Ganun din po kay God, no? Kasi yung mga temptation, yung distraction, kasama po yan sa buhay natin. So, hindi yan mawawala. Ibig sabihin, everyday life, pagkagising pa lang natin, may mga temptation na, di ba? Pinipili po natin kung ano po yung battles natin doon. And madalas, anong nangyayari? Ano po ang nasusunod? Yung alin po? Yung sarili natin. So, madalas hindi natin na-filter out kung ano yung mga dapat nating ilaban sa pananampalataya. Sample, pag nag-aaral tayo, di ba? Minsan may mga nangyayari sa atin na halimbawa, may bigla ang gala, tapos ang tendency, mas pinupuntahan natin yung gala na yun. So, ang nananalo sa ating decision, alin po? Temptation, no? Kasi meron kang priority. Ganun din sa Lord, no? Inuuna natin yung mga bagay na yan. Halimbawa, pagka ngayong Sunday, pag hindi maganda yung panahon, instead na pupunta tayo sa church, kasi alam naman natin, pangit po yung panahon, hindi po ako makakapunta. Ano po ang nananalo sa atin? Distraction. Yung distraction, kasi kasama po yun sa environment factor. Okay? Number 2, the race. Faith is a marathon, not a sprint. Familiar po kayo sa marathon? Ano, ang marathon po, ano po yan? Saan siya ginagawa? Sa mahaba. Okay. Pag sprint, anong sprint? Mabilis. Okay. Makipagbuklat po kayo saan sa Hebrews 12:1. Sabi diyan, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us run with endurance the race marked out for us. Sa marathon, pag nakanood kayo ng isang marathon, ang usual na ginagawa doon, syempre, tumatakbo. Okay? So, may iba't ibang klase ng pagtakbo doon. May mga mabibilis, may mabagal, pero ang pinaka-point po ng marathon is endurance. Hindi siya pabilisan. So, nakikita nyo yung mga 5K or 10K yung tinatapos nila, hindi naman yung paunahan. As long as manalo ka doon, makakatanggap ka pa rin ng reward kasi endurance siya. May mga hindi po nananalo doon o hindi nila kaya ng tumakbo. So, hindi siya pabilisan. Halimbawa, hindi ako nauna tapos yung kasama ko nauna. Ang tendency po nun, talo na ba ako? Hindi po, kasi pareho namin natapos. Yun din yung sinasabi sa atin ni Paul, no? Na kapag tayo minanampalataya sa Lord, hindi siya, pabilisan yung parang, pag sinabing pabilisan, yung halimbawa, sa umpisa lang tayo malakas. Di ba pagka may sprint type, pag tumakbo tayo, agad napapagod agad tayo. So, battle siya ng endurance kasi marami nga tayong pinagdadaanan na distraction,
temptation, at yung mga external factor sa paligid natin. So, ang tendency natin, kailangan natin i-endure yun. So, yung faith natin, ano sabi dyan? Race din siya, pero marathon siya. Endurance siya. Kasi hindi natatapos din yung external na distraction sa buhay natin. Ano po yung mga distraction sa buhay natin? Tayo po yung makakapag-identify nun. Kasi magkakaiba naman tayo ng karanasan sa buhay. Pero the more na pinipili natin ipaglaban yung faith natin o pananampalataya natin kay Lord, tinatalo natin yung mga laban na yun. Okay? So, faith is a marathon, endurance siya para sa atin. May quick insight dito, hindi sinabing mag-fast run o yung sinabi ko nga kanina na sprint time. Sabi, ang endurance po ay obedience din siya at hindi siya short-term hype. Katulad ng sample kanina, kapag kayo tumatakbo, ang tendency pag nagmamadali kayo sa umpisa, napapagod tayo agad. So, minsan tayo kapag on fire tayo, halimbawa may nangyari sa ating maganda, ang galing natin, parang the best, susunod tayo kay Lord. Pero kapag may mga problem na tayo, kinakalimutan na natin si Lord sa buhay natin. Yung mga konting distraction, yun po ay ginagawa ng kaaway natin para hindi tayo magpatuloy sa ating marathon or yung pagtakbo natin kay Lord. Okay? So, battle din siya ng obedience natin kasi kapag pagpapiliin kayo kung ano yung sinusunod ng puso natin, it's obedience din kay Lord. Diba? Nag-reflect din sa buhay natin to. Okay? Sabi dyan, ayan, youth seasons are full of fast start, New Year resolution, retreat, highs, and commitment. Diba pagka, ito magpapalit na naman tayo ng taon, may mga New Year resolution na naman tayo niyan. Parang, ito gagawin ko na to next year, tapos next month na, hanggang sa natapos na yung taon, hindi na natin nagagawa. Mostly sa youth to eh. Pag sinabing youth, ito yung generation ng kabataan. Marami tayong ina-identify na gusto nating gawin, pero at the end, sa start lang tayo nagsisimula. Okay? Katulad ng minsan, pagka yung, naalala nyo ba, sino yung mga nandito na ng first time nating inopen yung youth? Nandito na. Ilan na lang kayo, di ba? Dati ang dami-dami natin. Minsan, na-hype tayo, a-attend tayo mga typical weeks lang, tapos eventually, hindi na tayo na-attend. Kasi ano nangyayari? Distraction, pinipili na natin yung boring pala po sa church, hindi na po ako a-attend. Ganon din sa buhay natin, lalo na kapag meron tayong mga inside battle. Okay? Sabi dyan, but Christian life is a long-term consistency. Katulad ng mga naunang preaching dito, naalala niyo yung carrying the cross? So, okay, the moment na you become a Christian, you suffer. You carry your cross every day. So, sinabi doon, hindi siya every day, hindi siya tuwing Sunday lang, kundi every day. Not a short-term hype, sabi dyan, pero long-term consistency. Consistency po, sa Tagalog, ano po? Tuloy. Okay? So, it doesn't mean na kapag may mga broken road tayo sa buhay natin is failure na yon. Minsan kasama talaga yon. Pero ang pagtitiwala natin kay Lord para pagtagumpayan yung mga bagay na yon ay is form of faith and obedience. Okay? Sabi dyan, a runner doesn't win by being fast at the start by pushing through the hardest meters. So, sample kanina, yung sa marathon. Di ba? Kung may nag-umpisa agad ng mabilis, di ba parang strategic din siya, no? Napapagod tayo agad. So ano po ang tendency niyan, no? Hindi kasi tayo, kapag Christian tayo, hindi tayo nakabase lang sa emotion natin. Kasi madalas kapag feeling natin broken tayo, ganun, mas malapit si Lord sa buhay natin. Pero hindi po siya ganun, no? Ang pagiging Christian po, hindi siya nakabase sa emotion natin or aaten tayo sa church kasi feel natin underwhelming yung emotion natin or okay tayo, ganun. Pero at the end of the day, ang kailangan po natin is consistency. Through the hardest, meters, o kung ano man yung example natin dyan. Halimbawa, nag-i-stumble tayo sa isang bagay, pero pinipili pa rin natin magtiwala kay Lord sa kabila ng problema natin. So, may consistency po tayo. Again, kapag naging Christian tayo, sabi, di ba, ikinicarry natin yung burden na yon or yung cross natin everyday. So, hindi siya madaling battle sa atin. So, ang ginagawa natin, mag-rely kay Lord kahit saan pa tayo dalhin ng ating buhay. Okay? At number 3, sabi diyan, the faith is kept, not accidentally maintained. So,
For example dyan, faith grows when you guard it intentionally. Sabi dyan, gusto ko i-highlight yung word na intentionally. So katulad nung battle natin, kapag every time na pumapasok tayo sa problema, pinipili natin sundin kung anong easiest way para isolve yung problem natin. So yung faith natin, kailangan natin siyang i-guard. Anong sabi? Intentionally. Pag sinabing intentionally, pinipili mo or may kusa kang gawin yon. Naalala niyo yung cellphone kanina. Di ba? Nag-turn off kayo, decision mo yon. Di ba? Tapos kapag gusto mong palaguin yung faith natin, kailangan mini-maintain din natin siya. Sample kanina, yung cellphone. Pagka may bago kayong cellphone, ayaw nyo siyang masira, binibilihan nyo siya ng case, di ba? Binibilihan nyo ng protector, inaalagaan nyo siyang maigi. Yung faith natin, kailangan siyang i-maintain. Kailangan siyang mag-grow intentionally. Kasi kung wala kang pagpapahalaga dun sa pananampalataya na meron ka, eventually, naglulos siya or nawawala din siya. Sabi dyan, Paul kept faith like a treasure. Sabi dyan, ano po yung mga example dapat para ma-maintain natin yung ating faith? Staying anchored in Scripture. So, lahat naman po tayo may Bible. Wala po. Meron ng mga Bible, e-Bible, or yung madadownload na natin siya via Google Play or App Store, no? May mga cellphone tayo lahat. Staying connected to community. Ang example po ng staying connected to community is a church. Church is community din po. So, mag-engage tayo lagi kung ano po yung mga gawain natin para ma-maintain po yung fellowship natin sa bawat isa. Okay? Staying obedience even when feeling shit or hindi mo talaga naiintindihan yung isang bagay pero pinipili mong sumunod kay Lord. Kasi may mga bagay na ang hirap i-explain or mas madaling intindihan kapag ginawa natin yung rational way or yung decision natin. Pero at the end of the day, si Lord dapat ang sinusunod natin. Okay? Again, yung word na intentionally, may pagpapahalaga siya or hina-highlight siya dito. Sabi niya dapat, stay anchored in Scripture. So, yun yung pinakauna. Which is, I think, some of us naman ginagawa na yun, lalo na kapag may cell group tayo, kamustahin natin yung bawat isa kung saan na ba tayo sa buhay natin pagdating sa pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung community, yan, hindi hindran sa atin kapag konti yung tao or hindi umaten yung kasama natin. We still continue kasi pinipili natin yun. Sa kabila ng distraction. Minsan kasi distraction sa atin yung friends natin eh. Halimbawa, pag hindi dumating yung best friend ko, di na rin ako aaten. Pero lagi nyo tandaan kung ano ba yung goal, kung bakit tayo pumupunta. Okay? Staying obedience o yung pagsunod, kahit na hindi natin pairamdam na okay tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung faith is a shift of season ng buhay natin yan. No? Kasama sa kailangan nating pinipili at ipinaglalaban. Sabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Again, dun sa marathon example kanina, kapag nag-finish ka ng race, may reward yun. No? Dito, pinapalago natin yung faith, hindi lang siya basta wala lang. At the end of the day, mag-reap tayo ng harvest doon. Okay? So, pinaka-example niyan, visualize natin kapag tayo ay nagpapalago ng halaman, di ba, nabubunga siya ng maayos. Tayo din, si Lord ang nagpapalago sa atin kung iniingatan din natin ang ating pananampalataya. Kasi again, pinapahalagahan po at inaayos, ano po, ang ating pananampalataya. So, tandaan yung word na faith kasi yun yung pinaka, natin ngayon, yung topic natin ngayon. So, balik lang tayo dun sa pinakauna natin. Number 1, the faith is a battle. Okay? Not a breeze. So, again, binigyan na tayo ng example ni Paul na hindi siya madali. Okay? Lagi siyang mahirap. Hindi siya chill lang. Pinaglalaban natin siya. Okay? Again, saan po? Sa distraction, temptation, at kasinungalingan. Okay? Pinipili natin yan sa kabila ng battle sa atin pagdating sa pressure, identity, at comparison. Madalas sa ating mga youth na experience po natin yan, no? Okay. Number 2, faith is a marathon, not a sprint. So, hindi siya yung sa umpisa lang tayo malakas. Dapat maintain siya hanggang dulo. Same as marathon kapag tayo ay nagmamarathon. So, in order for us, usually kapag nakikinig tayo ng mga preaching, laging sinasabi para magtagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano, magtanggal tayo ng mga bags. Yun yung lagi kong nakikita sa mga example eh.
Para, halimbawa, mas magaan yung pagtakbo mo kung magmamarathon ka at marami kang bitbit, hindi ka agad makakarating dun sa hindi ka, may hirapan ka lalo. So, ang maganda, magtiwala kay Lord at iwanan yung mga napapabigat sa takbo natin. Ano po ba yun? Siyempre, again, katulad ng example kanina, tayo ang nag-identify nun. Okay. At number 3 po, yung faith natin is dapat, kept and not accidentally maintained. So, dapat ginaguard po natin siya intentionally. Paano po? Again, yung example natin dyan, staying anchored in scripture, connected to community, and staying obedience when feeling sheep. Okay? So, on conclusion tayo. So, gusto ko yung iwan sa inyo to at pag-usapan natin sa cell group natin. Gusto mo bang matapos ng malakas o hanggang simula lang malakas? At bakit? Clear po? Okay. Let's pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong word na ibinigay mo sa amin this afternoon, Lord God. Lord, I pray na pagbulay-bulayan namin, Panginoon, kung ano po yung gusto mong sabihin sa amin sa bawat isa, Panginoon. And I pray sa bawat kabataan na narito, Lord God, na magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalatayang malakas at ipinaglalaban namin sa bawat araw, Lord God. Lord, I pray na pagkaingatan mo ang puso namin sa pagpili at pagdi-decide, Panginoon, kung ano yung tama at ano yung dapat naming unahin, Panginoon, para sa ikalulugod ng pangalan mo, Lord God. Lord, ikaw na po ang mag-sustain ng buong afternoon, Panginoon, sa bawat groupings namin, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Lord God, at tuluyang magbigay ng answer sa bawat tanong ng bawat isa, Lord God. Pinupuro ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.